Taong 2011 nang dalawang magkasunod na insidente ng pagpaslang ang gumulat sa Metro Manila at Central Luzon nang matagpuan ang mga labi ng biktima sa magkakaibang lugar. Hindi na makilala ang mga ito dahil sa mga tinamo nilang pinsala. Kulay itim at halos maabuna ang mga labi dahil sa pagkasunog. Hinihinalang may kinalaman sa carnapping ang mga insidente dahil sa parehong negosyante na nagbebenta ng mga sasakyan ang dalawang biktima. January 13 at 14 na magkasunod na natagpuan ang mga labi ni na Emerson Lozano at Hernani Sensil. January 14 naman nang matagpuan ang labi ni Venson Evangelista. Lumutang ang isang testigo na nagngangalang Alfred Mendiola. Itinuro niya ang magkapatid mula Kalumpit, Bulacan na sina Roger at Raymond Dominguez bilang utak ng krimen. Paano nasangkot ang magkakapatid sa kasong ito? Sino ang totoong utak sa pagkawala ng 4 na biktima? Nakamit kaya nila ang hustisya? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari niyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Shoutout po kay Lizelle Del Carmen 2305, Michael Ima 7320 at sa mga kababayan natin dyan sa Japan, user -RI3LM7KC3Y, Eileen 0_86 from iChicken at Regine Kodama 7983 from Tokyo. Maraming salamat po sa suporta. Para sa episode 5 ng ating pinakakahindik-hindik na mga kaso, pag-uusapan natin ang isa sa karumal-dumal na pagpaslang na naganap sa Metro Manila at Central Luzon. Kilalanin natin ang tinaguriang notorious na mga carjackings. Nagmula sa mayamang pamilya ang magkapatid. Ang kanilang ama ay isang retiradong financial head sa isang private company, samantalang nagmamay-ari naman ng palayan at mga makina na ginagamit sa palay ang kanilang ina. Si Roger ang panganay sa 4 na magkakapatid na sinundan naman ni Raymond. Walang impormasyon sa isa pa nilang kapatid, ngunit sinasabing nag-take over ng kanilang grupo ang isa pa nilang nakababatang kapatid na si Ryan. Pumasok sa isang seminary school ang panganay na Dominguez. Nagtapos din ito ng Electronic Communication Engineering sa Bulacan State University. Samantala, kumuha ng Computer Science sa Centro Escolar University si Raymond at aktibo sa mga events sa kanilang barangay. Ayon sa mga dating kaklase at mga kaibigan ni Roger, tahimik, masipag mag-aral at matalino ito kung kaya't ikinagulat nila nang mapanood siya sa TV. Sa mga nakakakilala sa kanilang magkakapatid, katulad lang din daw sila ng mga ordinaryong bata sa kanilang lugar. Wala daw indikasyon na gagawa ng kalokohan ng mga ito kung kaya't nagulat sila nang masangkot ito sa sunod-sunod na pagpatay. Napag-alaman na 40 kaso ang nakasampa sa magkapatid kung saan karamihan ay bailable o maaaring piyansahan. Bago pa ang sunod-sunod na balita sa mga nawawalang car dealers, isang Daniel Escoto ang nagsampa ng kasong carnapping sa grupo nila Dominguez. January 2010 nang nakawin nila Raymond ang sasakyan ng biktima sa Bulacan. April 2012 nang ibaba ni Judge Nieves ang hatol na 17 to 30 years na pagkabilanggo sa isa sa mga Dominguez. Taong 2015, tinambangan si Judge Nieves pagkagaling sa isang court hearing na hinihinalang may kinalaman sa huling kasong kanyang hinawakan. Naglabas ng 2 million reward para sa agarang pagdakip sa salarin. Hindi nga nagtagal, isang Alfred Hanoras ang nadakip ng kapulisan. Itinuro niya ang tinatawag niyang RD o Raymond Dominguez na siyang nagpatumba sa judge. Makalipas ang ilang araw, ibinalita na nanlaban ng sospek habang inilipat ng piitan. Isang Cristina de Rojas ang bumulagta sa isang gas station sa Malolo City pagkatapos niyang umaten ng isang paglilitis. Ang biktima ay may nakabinbing kaso laban kay Raymond Dominguez dahil din sa pagkawala ng kanyang sport vehicle. Walang malinaw na impormasyon kung ano ang kinahinatnan ng kaso. Ito ay ilan lamang sa mga kasong kinasasangkutan ng Dominguez Brothers bago pa ang pagpaslang kina Emerson Lozano, Hernani Sensil, Venson Evangelista at Rejoice Rivera. Paulit-ulit na itinanggi ng ina ng mga akusado na may kinalaman ng mga anak sa mga akusasyon na ibinabato sa kanila.
Ayon kay Betty Dominguez, kaya nilang buhayin ang kanilang mga anak kahit pa magkaroon na ito ng kanya-kanyang pamilya kung kaya't walang dahilan ng mga anak para gawin ang ibinibintang. Dagdag pa niya, ang car dealing business ng kanyang mga anak ay umalagwa pagkatapos ng undoy kung saan nakakuha sila ng maraming sirang sasakyan na inaayos nila ang makina at pinapaganda bago ibenta. Balikan natin ang 2 kasong naging laman ng mga pahayagan at TV news dahil na rin sa kahindik-hindik na pinsala na tinamo ng mga biktima. Si Emerson Lozano ay anak ng abogadong si Oliver Lozano na kilalang supporter ng mga Marcos. Si Emerson ay isang project manager sa isang kumpanya at nagsa-sideline ng pagbebenta ng mga second-hand na sasakyan. January 12, 2011, isang nagpakilalang Raymond ang tumawag sa kanya dahil interesado di umano ito sa isang sasakyan. Napagkasunduan ng dalawa na magkita sa isang gas station sa Barangay Old Balara, Quezon City. Isinama ni Emerson ang kanilang personal driver na si Hernani Sensil. Sa mga ulat, ni-road test ng potential buyer na si Raymond ang sasakyan kasama sina Emerson at Hernani. Lumipas ang ilang oras, sinubukang tawagan ng pamilya Lozano ang dalawa dahil hindi pa ito umuuwi, ngunit hindi na nila ito makontak. Kinabukasan, isang tawag mula sa isang barangay sa La Paz, Tarlac ang natanggap ng asawa ni Hernani Sensil. Natagpuan ang 32 years old na driver ng mga Lozano bandang alas 6:30 ng umaga sa barangay Matayum-Tayum, Tarlac. Kinumpirma niya na ito ang nawawalang asawa dahil na rin sa hindi masyadong napinsala ang mukha ng biktima. Nang malaman ito ng mga Lozano, mas tumindi ang kanilang hinala na maaring wala na din si Emerson. Sinubukan ni Atty. Lozano na mag-ikot-ikot sa Cabanatuan, Tarlac at Pampanga dahil umaasa sila na makikita ang kanyang anak. Kinabukasan, January 14, nakatanggap si Atty. Lozano ng isang tawag mula Pampanga. Isang labi ang natagpuan sa Megadike Barangay Makantian, Porac, Pampanga bandang 1:00 ng hapon. Hindi na ito makilala dahil sa pagkasunog kung kaya't hindi rin sigurado ang mag-asawang Lozano kung ito ba si Emerson. Dinala ito sa Camp Crame para sa autopsy kung saan isa sa mga kapatid ni Emerson na isang doktor ang tumulong na kilalanin ito. Gumuho ang mundo ng mga naiwan ni Emerson lalo na ng kanyang mag-iina. Kinumpirma ng kanyang kapatid na nagmatch ang dental record sa natagpuang bangkay. Parehong may tama ng bala sa ulo ang mga biktima bago ito siniliban. Binuo ang Task Force Lozano para mas matutukan ang investigasyon sa 2 biktima. Una nang naisip ng tatay ng biktima na maaaring mistaken identity ang nangyari sa kanyang anak at sa driver nila dahil wala silang maisip na kaaway nito. Halos 1 linggo ang lumipas ng isang residente ng San Simon na boundary ng Florida Blanca, Pampanga ang may narinig na pagsabog. Nakita niya ang nagliliyab na sasakyan malapit sa palayan kung kaya pinaalam niya ito sa mga otoridad. Nakumpirma na ito ang nawawalang sasakyan ni Emerson Lozano. Dahil dito, isinantabi ang anggulo ng carnapping. Habang gumugulong ang investigasyon, isa na namang car dealer ang natagpuang wala ng buhay. Si Venson Evangelista, 30 years old, ay anak ng car dealer at VACC president na si Arsenio Evangelista o mas kilalang Boy ng kanyang mga kaibigan. Sila ay may ilang showroom sa Quezon City ng kanilang mga binibentang second-hand na mga sasakyan. Nakitaan ng interes ng kanyang ama ang binata sa kanilang negosyo. Ayon kay Boy, mahilig sa sasakyan ng anak kung saan ito mismo ang umaayos at nagsiset up ng ilang mga sasakyan na kanilang ibinebenta. Madalas itong tumutulong sa kanilang negosyo na isa sa pinagkakakitaan niya para sa kanyang mag-iina. Masaya si Venson sa kanyang ginagawa kung kaya't nagdesisyon ng ama na unti-unti niya itong turuan sa pasikot-sikot ng kanilang negosyo. January 13, 2011, inutusan ni Boy ang kanyang anak na asikasuhin ang potential buyer na magpupunta sa kanilang showroom sa Cubao. Ang mga ito ay interesado di umano sa 2009 Toyota Land Cruiser na kanilang ibinebenta sa halagang 3.4 million pesos. Hindi alam ni Boy na ito na pala ang magiging huling pag-uusap
nilang mag-ama. Halos kalahating oras ang lumipas. Tumawag ang isa sa mga anak ni Boy para ipaalam na hindi pa bumabalik si Venson mula sa pag-road test kasama ang mga sinasabing potential buyers. Agad na umuwi si Boy kung saan dumiretso na rin sila sa Station 10 para i-report ang pangyayari. Hindi daw gagawin ng anak ang hindi umuwi o tumawag sa kanila para ipaalam kung nasaan siya. Paglipas ng isang buong araw, nagdesisyon na rin ang pamilya na lumapit sa media at opisyal na i-file ang missing person report. Kinabukasan, isang labi ang natagpuan sa isang irigasyon sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima na hindi na makilala dahil sa kulay itim na lamang ito. Ilang araw pa ang lumipas bago nakatanggap ng tawag ang pamilya Evangelista mula sa Nueva Ecija Provincial Police. Abot-abot ang kaba ni Boy habang papunta siya sa Nueva Ecija. Tila sinakluban ng langit at lupa ang pamilya nang makita nila ang sunog na labi ng isang lalaki. Sa kabila ng pinsalang natamo ng biktima, hindi maikakaila ni Tatay Boy na ito na nga ang kanyang nawawalang anak na si Venson. Ito ay kinumpirma din ng dental records na kanilang hawak. Wala nang hihigit pa sa sakit na nararamdaman ng pamilya ni Venson, lalo na ng kanyang ama. Binuhat niya ang anak at sinabing, "Uwi na kita anak, mukhang hindi mga tao ang gumawa nito." Naging madamdami ng libing ni Venson Evangelista na dinaluhan ng mga kaanak at mga kaibigan. Mula Loyola Memorial Chapel, ibinahe patungang St. Peter Church sa Quezon City si Venson para i-cremate. Makikita ang pagpapaalam ng kanyang ama na 2 beses pang hinalikan ang urn ng anak. Nanawagan si Boy na ibalik ang parusang bitay lalo na sa mga brutal na krimen katulad ng kay Venson. Naniniwala din siya na may kinalaman ang huling kasama ni Venson na sina Alfred Menjola dahil na rin sa deskripsyon sa mga saksing nakakita sa kanila. Hinihinalang iisang grupo ng sindikato ang gumawa ng nakakagalit na krimen sa mga biktima. Pareho ang estilo ng mga ito kung saan nagpapanggap silang bibili ng sasakyan sa mga car dealers. Sa patuloy na investigasyon na aresto ang isang Alfred Menjola sa Dasmariñas, Cavite. Inamin niya na siya ang nagpanggap na buyer ni Venson Evangelista kasama ang isang Joel Jacinto na nagpanggap naman bilang mekaniko. Nangako siya na makikipagtulungan sa investigasyon at isisiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Kapalit ng kanyang testimonya, humingi siya ng proteksyon sa kapulisan para sa kanyang seguridad. Isinailalim sa WPP o Witness Protection Program ng Department of Justice si Alfred Menjola na tinaguriang state witness. Ayon kay Alfred, August 2010 nang makilala niya si Roger Dominguez habang pareho silang nakakulong sa Bulacan Provincial Jail. Naging magkaibigan ang dalawa kung saan nangako ito na tutulungan siyang makalabas. Inalok din siya na magtrabaho sa kanila bilang taga-benta ng mga total wreck na mga sasakyan. Nakalaya si Alfred sa tulong ni Roger at dito na nga nagsimula na makuha niya ang tiwala ng Dominguez Brothers. Siya ang nag-aasikaso kay Raymond nang ito ay makulong sa isang kasong kinasangkutan. Dinadalaw niya ito sa kulungan kung saan dinadalhan niya ito ng kanyang mga pangangailangan. Tuluyan na siyang pinagkatiwalaan ng Dominguez Brothers kung saan sinabi nila ang totoong negosyo. Itinuro niya sina Roger at Raymond Dominguez bilang mastermind ng pagpaslang hindi lang kay Venson Evangelista kundi pati na rin sa mga nauna ng biktima na sina Emerson Lozano at Hernani Sensil. Naikonekta din ang Baywalk bodies na si Rejoice Rivera na natagpuan na wala ng buhay sa kahabaan ng NLEX. Dagdag pa niya, iniutos ni Raymond na ligpitin si Venson dahil nakilala na sila ng biktima nang unang beses nilang puntahan ito. Bandang 4:00 na ng hapon na makipagkita sila muli sa car dealer sa Cubao. Napilit ni Alfred ang biktima na i-road test ang Land Cruiser kung saan kasama sa loob ng sasakyan ang nagpanggap na mekaniko na si Joel Jacinto. Walang kaalam-alam ang biktima na may nakakonvoy na isang Pajero, lulan naman ang isang Rolando Talban na kasabwat din ng grupo. Inikot-ikot daw nila ang biktima mula Quezon City, Bulacan, Pampanga hanggang sa iwanan na nga nila ito sa Nueva Ecija.
Ayon pa kay Alfred, siya ang bumili ng gasolina at spare tire na siyang ginamit nila sa walang kalabang-labang si Venson. Nakipagkita ang grupo nila sa Dominguez Brothers kasama ang isang Jason Miranda sa Mabalacat, Pampanga habang nasa likod pa rin ng sasakyan ang nakagapos na biktima. Iniutos ni na Raymond at Roger na tuluyan ng patahimikin si Venson. Lumalabas na si Rolando Talban ang bumaril, si Jason Miranda ang sumunog at tumulong sa pagdispatcha ng labi si Joel Jacinto. Niliyaban nila ang mga personal na gamit ng biktima kasama na ang laman ng kanyang wallet para walang maiwang kahit anong bakas na magtuturo sa kanila. Sa patuloy na pagtestimonya ni Alfred Menjola, ikinuwento niya rin ang totoong nangyari kina Emerson Lozano at Hernani Sensil. Ayon sa kanya, bandang 3:00 ng madaling araw nang dumating sa isa sa mga safe houses ang grupo nila Raymond. Hinainan daw niya ito ng pagkain kung saan narinig niya ang usapan ng mga ito tungkol sa ginawa kina Lozano at Sensil. Kwento niya, taong 2011 nang makita ni Raymond ang isang advertisement kung saan binibenta ni Emerson ang isang silver Kia Carnival na sasakyan. Tinawagan niya ang car dealer para makipagkita sa isang gasoline station sa Commonwealth Avenue para ma-road test ang sasakyang ibinebenta. Kasama ni Raymond si Rolando Talban na makipagkita ito kay Emerson na kasama naman ang kanyang driver na si Hernani Sensil. Sumakay ang 4 sa Kia kung saan si Raymond daw ang nag-drive. Hindi pa man nakakalabas ng Quezon City ang 4, binaril ni Rolando sina Emerson at Hernani sa loob ng sasakyan. Tumawag ang grupo kay Roger dahil naubusan sila ng gas. Inutusan si Jason Miranda na puntahan sa NLEX ang grupo para dalhan sila ng gas. Dumiretso ang mga ito sa safe house nila sa Mabalacat, Pampanga kung saan pinagplanuhan nila paano ididispatcha ang labi ng 2 biktima. Iniwan nila si Hernani sa Victoria Road, La Paz, Tarlac, samantalang iniwan naman si Emerson sa Barangay Makantian, Porac, Pampanga. Nagdesisyon ng grupo na sunugin ang sasakyan at dalhin sa Bataan para mailihis ang investigasyon ng kapulisan. Sa kabila ng pagprotekta ng kapulisan sa state witness na si Alfred Menjola, natagpuan nitong wala ng buhay noong May 6, 2012 sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa mga report, hindi daw gusto ng testigo ang mahigpit na pagbabantay sa kanya kung kaya't madalas itong tumakas. Ayon sa Department of Justice, nag-request na rin daw ito na alisin siya sa Witness Protection Program bago pa ang insidente. Sa patuloy na investigasyon, nakakuha ng ebidensya mula sa isang safe house na nakapangalan sa nanay ng magkapatid na Dominguez. Nagtugma ito sa salaysay ng testigo kung kaya't agad naglabas ng warrant of arrest ang kapulisan laban sa mga itinuturong utak ng grupo na sina Raymond at Roger Dominguez, ang nagpakilalang mekaniko na si Joel Jacinto, Rolando Talban at si Jason Miranda na sinasabing kanang kamay ni Roger. November 2011, sumuko ang isa sa mga sospek na si Raymond Dominguez kasama ang kanyang abogado. Itinanggi niya ang pagkakasangkot sa nangyari sa car dealer na si Venson at sa iba pang biktima. Nahuli naman sina Roger Dominguez at Jason Miranda sa Timog Avenue, Quezon City dahil sa isang traffic violation. Tuluyan na ang inaresto ang dalawa dahil na rin sa patong-patong na mga kaso na nakasampa sa kanila sa Angeles City, Pampanga at Malolos, Bulacan. Nakuha ang mga sunog na lisensya at ilang pang personal na gamit ni Venson sa isang safe house na pag-aari ng mga Dominguez. Na-recover din ang ninakaw na sasakyan ng grupo mula kay Venson Evangelista. Nakuha ito ng kapulisan sa isang parking lot sa isang shopping mall sa Calentong, Mandaluyong City. Naglabas na din ng 500,000 reward para sa makapagtuturo ng kinaroroonan ng nagpakilalang mekaniko na si Joel Jacinto. 1 taon ang nakalipas nang maaresto si Rolando Talban noong August 30, 2012 sa Dasmariñas, Cavite nang tangkain niyang i-hijack ang isang truck kung saan pinaputukan niya ang driver nito. Naging maagang pamasko para sa pamilya Evangelista nang maaresto ang huling sospek na si Joel Jacinto noong December 2012. Nahuli siya ng NBI habang namimili sa isang palengke sa Las Piñas.
Nagturuan sina Rolando Talban at Joel Jacinto sa kung sino ang bumaril sa biktima, ngunit nagtugma ang salaysay ng state witness kay Joel. Ayon kay Joel, napilitan siyang sumama sa grupo ng mga Dominguez dahil wala siyang ibang pinagkakakitaan na susuporta sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Binabayaran siya ng mga ito ng 15 to 20,000 sa bawat trabahong ginagawa niya. Inamin niya na kasama siya nang kuhain nila ang sasakyan ni Venson at dispatchahin ng labi ng car dealer, ngunit itinanggi niya na siya ang pumastang dito. Tumugma naman ito sa testimonya ng state witness kaya hindi rin pinaniwalaan si Rolando Talban nang itinanggi niya ang krimen. Napag-alaman din na may mga pulis na nasa mataas na posisyon at mga government officials ang nasa likod ng mga sindikatong tulad ng sa Dominguez Brothers kung kaya't marami sa kanilang kaso ang nadidismiss o hindi nabibigyan ng linaw. Sa isa sa mga interview kay Arsenio Evangelista noong May 2012, sinabi niya na binanggit ng nooy DILG Secretary Jesse Robredo na may 20 pulis at isang general ang kasama sa listahan ng mga pumuprotekta sa mga sindikatong ito. Hinimok niya na ilabas sa publiko ang sinasabing listahan, ngunit hindi na ito nangyari dahil August 2012 nang pumanaw sa isang plane crash si Jesse Robredo. Sa kabila ng pagkakakulong ng dalawang Dominguez, may mga report pa rin ng mga nawawalang sasakyan sa Central Luzon kung kaya't nagpatuloy ang pagmamatsyag sa isa pang Dominguez na sinasabing pumalit bilang leader ng grupo. Nagpatuloy ang pagdinig sa mga kasong kinakaharap ng dalawang Dominguez at ng kanilang grupo. Sa kabila ng pagpanaw ng state witness na si Alfred Menjola, naging matibay pa din ang mga testimonya at pagtestigo niya laban sa mga Dominguez. Sa patuloy na paghahanap ng mga nawawalang sasakyan, naaktuhan ang grupo ni Ryan Dominguez na kababatang kapatid ni Raymond at Roger na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Na-recover din ang ilang nakaw na sasakyan na pinaghahanap ng mga pulis kung saan naaktuhan din nila ang pagpapalit ng plate number ng isa dito. Tuluyan ng inaresto ang 20 years old na si Ryan Dominguez kasama ang 3 iba pa sa Malolos City. Maliban sa pagnanakaw, kinasuhan din ang kasong pagpaslang sa state witness na si Alfred Menjola si Ryan at ang 3 pa niyang kasama. Nagtugma ang mga basyo ng bala sa mga nakumpiskang armas na nakuha sa kanilang safe house at sa mga nakuha malapit sa labi ni Alfred Menjola. March 2023, paglipas ng 12 taong paghihintay, tuluyan ang nakamit ni Venson Evangelista, Emerson Lozano at Hernani Sensil ang hustisya. Nasentensyahan ng reklusyon perpetua o 40 years na pagkakabilanggo sina Roger Dominguez, Jason Miranda at Rolando Talban na walang karapatang mag-apply ng parol. Inutusan din sila ng korte na bayaran ng total of 350,000 pesos plus interes ang naulilang pamilya ni Venson. Hindi na naabutan pa ng hatol ang isa pang leader at kapatid ni Roger na si Raymond Dominguez dahil pumanaw ito noong February 2021. Una nang pinalita na tinamaan ng COVID ang akusado ngunit nilinaw ng Bucor na cardiac arrest ang sanhi ng pagpanaw ni Raymond. Hindi ito pinaniwalaan ng pamilya Dominguez at humiling na manatili sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP si Roger dahil sa natatakot sila sa kaligtasan ng kaanak. Tinanggihan ito ng korte at inischedule ang paglipat niya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Isa pa sa akusado na si Joel Jacinto na nagpanggap na mekaniko ay pumanaw din bago pa na ibaba ang kanilang sentensya. Wala pa ring ibinababang hatol laban kay Ryan Dominguez ukol sa pagkawala ng state witness. Kasalukuyang nasa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang mga akusado para pagdusahan ang kanilang ginawang krimen. Sa kabila ng paghihintay ng humigit 12 taon, masaya ang pamilya Evangelista dahil nagkaroon na ng hustisya ang malungkot na sinapit ni Venson.